So ito, no, I'm riffing off yung Granadahan ni Lovely. Yan. Kasi mga alaskadora, kapag may nangyaring trahedyang may kinalaman ang mga kabataan, na may kinalaman sa mga kabataan, lalo na ang mga minor de edad, parating may default setting na lang tayo bilang lipunan. So may masamang nangyari, may nasaktan, may namatay. Tapos ang una nating tanong, parate, sino may kasalanan? Yun. Video games ba? Social media ba? Mahinang disiplina ba? Mga magulang ba? Mga guro ba? Gobyerno ba? At habang nagtuturo tayo ng daliri, may isang tanong na kadalasang nalilimutan. Yun, Tol. Hindi sino ang sisisihin, kundi bakit nauwi tayo dito? Why? Karamihan kasi ng trahedya, hindi naman nagsisimula sa araw na lumabas ang balita. Hindi nagsisimula sa araw na pumutok ang baril. Hindi nagsisimula sa araw na may saksakan. Hindi nagsisimula sa araw na may nag-viral na video. Kadalasan matagal na itong kumukulo at naglalatang, ngunit walang nakakapansin. Mga sugat na hindi nakikita. Traumatic, buddy. Mga tahimik na laban na walang nakikinig. At bago nating namamalayan, ang mga bagay na dapat sanay na pagtuunan ng pansin ay lumaki na ng lumaki hanggang sumabog. Boom. Mga alaskador at alaskadora, lilinawin ko lang po kapag may gumawa ng karahasan, dapat may pananagutan. Right. Kapag may nasaktan, dapat may ustisya. Kapag may biktima, dapat may proteksyon at katarungan. Wala pong debate dyan. Pero may isa pang katotohanan na hindi komportabling pakinggan. Hindi lahat ng problema nasosolusyonan ng pagpaparusa. Mahalaga ang punishment, pero hindi ito kapalit ng prevention. Kasi punishment deals with what already happened. Prevention tries to stop it from happening in the first place. At kung tutuusin, mas mahirap ang prevention. Mas madaling magalit pagkatapos ng trahedya. Mas madaling maghanap ng masisisi. Mas madaling humingi ng mas mabigat na parusa. Pero ang mas mahirap ay itanong kung ano ang mga senyales na hindi natin nakita. Ano ang mga paghingi ng tulong na hindi natin narinig? Ano ang mga pagkakataong pwede sanang may nakaagapay? Ano ang mga support system na dapat sanay nandun, ngunit wala? Dahil ang totoo, walang batang ipinanganak na gustong maging headline ng isang trahedya, gaya ng sabi ni Lovely, no? Walang batang nangangarap na maging dahilan ng pagluha ng ibang pamilya. At kung gusto nating mabawasan ang ganitong mga pangyayari, kailangan nating tignan hindi lamang ang huling kilos, kundi ang buong kwento bago yon. Ang tahanan, ang paaralan, ang komunidad, ang kultura, gaya ng nasabi ni Lovely, ang mga halimbawa na ipinapakita ng matatanda araw-araw. Sapagkat natututo ang mga bata hindi lamang sa mga leksyong itinuturo sa kanila. Natututo rin sila sa mga asal na ipinapakita natin. Sa paraan ng pakikitungo natin sa kapwa, sa paraan ng paghawak natin sa galit, sa paraan ng paglutas natin ng alitan. Kapag may trahedya, natural lang magalit, natural lang humingi ng hustisya, at dapat lamang. Pero kung doon lang tayo titigil, baka maulit na naman ang malungkot na kwento. Herman Cut, Batalas. Yun. So that's the naiyak daw si Migo nung nabasa niya. Si Migo. He's a sensitive guy, that Migo Fatin. He's a sensitive guy. Nakakaiyak na. Pero yan nga I can see the sincerity. Meron tayong batas. Republic Act 10630. Malinaw dun Kailangan ng mga bahay pag-asa center. Yes. Para sa mga wayward natin mga kabataan. Correct. At malinaw din sa batas na yun, baka hindi natin alam, sa loob ng bahay pag-asa, kailangan ng mas stricto na juvenile facility. Correct. Para dun sa mga 12 to 15 years old na nakagawa ng heinous crime. Yes. Kaya kombinasyon yan, sabi nga ni Alan, hindi lang ng pagpaparusa, rehabilitation, accountability, at saka prevention. Kaya may ganung facility. Pero alam nyo ba, na isang malaking syudad katulad ng Tacloban City, walang bahay pag-asa. What? Yung very basic, bahay pag-asa wala. Di, lalong wala yung facility sa loob ng bahay pag-asa na dapat stricter. Parang sa ibang bansa. Yes, I didn't diba? notice. Walang bahay pag-asa. Saan napupunta yan? Sa mga ghost project?
saan napupunta yan? Doon sa mga proyekto na hindi natatapos, mga proyekto na 70% ay kinikback. Yan. Aray, Diba? oo. Yan, ilalabas siya ni Senator Ping next month. Nako, yun yun. Mga proyekto, di ba? Inaabangan yan. Kulong na yan. Yan. Mga kurakot. Kulong na yan. Kaya dikit-dikit yan eh. Yes. Di ba? Correct. Walang support system, yung educational system natin, Right. ganyang ka-flawed, yung ating mga role models, Yan. no? Yes. Ganyang katalamak, Yan. di ba? Correct. Pero mo, very basic, wala. No? Dapat i-audit yan eh. Oh, yun na nga, yun na nga. So, Secretary John Vic, Yan, no? yun na yun. Ipaki-audit, no? Yung mga syudad, mga lugar na walang bahay pag-asa. is it his, is it under his, what? Well, kasama siya SILG? dahil DILG, local government, di ba? Tapos Kasama under yun din sa niya ang PNP, di ba? Rehabilitation. I presume, at the very least, kasama siya sa grupo. Na nagkukanya. Taas naman ang standards mo, Responsible Sec. dyan, di ba? Kaya bago magturuan, tignan mo muna kung paano yung sinasabi mo na una, prevention, rehabilitation, yung mga ganyang bang klase. Kasi kung wala talagang pondo na nakalaan din dyan, o may nakalaan, May pero nakalaan. hindi ginawan. Nalihis. Oo, yun ang mangyayari sa atin. Pero bago yun, ako, babati muna ako sa ating 8,000 na live viewers. Kasama si Raul and Cristel Ibarra. Alam mo yan, si Raul Ibarra, nakilala ko yan nung nagpa-executive check-up ako sa Medical City. Kala ko sa Mr. Rolling Raul. Mitangere pa yan. At si Violi Guevara na nanonood, isang masugid na taga-subaybay ng 4 Alas. Yun, pasensya na po. At ganito kami kagulo. No? Hindi, sabi ko nga kanina, sa post ko, sabi ko, kung 12 years old ang criminal liability, tapos may nagkasala na 11 years old or may nakapatay, so bababa Bababa na Baba na pababa. Tapos pag 10 years old, Bababa na naman, no? So, ano yan? Parang si Aimee? Ay, Pababa ng pababa. Tsaka, ang nakakagalit dyan, yung self-righteous Yan. na nagpo-propose niya, knee-jerk reaction, Yan. hindi man lang pinag-aralang maigi, Correct. ay si Senator Robin Hood pala. No, bakit daw walang special session Ay, ang presidente para sa kanyang bill na binababaan ng criminal liability? Ay, nako. Dumalo ka muna! No, para mai-propose mo yung walang kakwenta-kwentang bill, no? Dumalo ka muna, no? Ikalawa, ang lakas ng loob mo na banatan itong issue na ito, dapat lang, di ba? Pero hindi ikaw dapat ang mensahero. Anong tawag dyan ni Alan? No? The message is the medium. Yan, di ba? Ikaw yung nagpalaya doon sa 64-year-old na pugante na merong crimes against humanity. Pinalaya mo. Nilabas mo pa sa Senado. No? Sana makasuhan ka man lang minimum ng obstruction of justice. No? Di ba? Hindi nga doon yung sasabihin ko nasa. Tapos ngayon, makikialam ka rito sa usapin ng dapat babaan ang criminal liability sa 10 years old. Pinalaya mo nga eh. Itinakas mo nga yung 64-year-old. Hindi, pero in fairness to Senator Robin Hood, kasi naman daw, mukha naman daw baby kasi si Bato, kalbo, tapos gumagapa. Okay, atras ko na. I rest my case. Yes, Oh. Patuala!